Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is Tech Diaryo. Nasa Tech Diaryo po tayo. Pero unboxing lang po ito and first impression. Dito ko nilalagay lahat ng unboxing first impression ko para hindi nakakalito dun sa mismong channel. So, this is the POCO F8 ULTRA. Kakarating na. Hindi na siya seal pero hindi ko pa naman siya alam. Wala pa ako idea. Hindi ko pa ito nakikita. Dumating lang siya ng ganito. Expectations, ito lang nakalagay. Wala po nakasulat na specs. Except sa nakalagay na pangalan niya, denim blue kulay, 16GB and 512GB na storage. And this time, sound by Bose. Yun. So, buksan na natin for the first time. Bloop. Yun, oh. Checkin naman natin yung accessories bago tayo diretso sa phone. Para hindi natin mamaya babalikan. Huwag kang makisali. So, meron tayong charging cable and data cable. Yes. USB Type-C to Type-A po yan. Sticker. Quick start guide. Safety information. And jelly case na kulay. Dark gray na naman ito sigurado. Right. So, jelly case. And the phone. Okay. Pansin ko walang charging brick na kasama. I don't know why, kung normal ba yun. Pero wala po siyang kasamang charging brick dito right now. So, yan po ang kasama sa box. Ito lang po yung makukuha nyo. Hindi po kasama yung pusang yan. Okay? So, yun. Tabi mo natin ito saglit. So, expectations. Meron tayo pala ditong specs na nakalagay. This has Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Yun, no? Pangmalakasan nito. We have the 6,500 mAh na battery, 50 megapixel na camera, main camera po ito. This is Light Fusion 950 with OIS syempre. 6.9 inch. Uy, may kalakihan yung screen. 120Hz screen refresh rate, ultra clear AMOLED display, and of course, sound by Bose. Alright, so check na natin for the first time. Ay, wow! This one doesn't feel like plastic. Denim, totoong denim yata ito eh. Feeling ko talaga maong siya na nakalaminate. Correct me if I'm wrong, pero parang maong talaga siya. Sana plastic lang to, na texture ng maong. Although meron naman tayong jelly case na kasama, well, it helps. Kung ayaw mo lang naman madumihan agad, meron ganito, okay. Okay din actually. Maganda rin naman. May ridges po talaga siya, oh. Narinig nyo. May ridges talaga siya. We have the POCO branding, the camera module. Okay. Right now, may nakikita akong tatlong camera dito. Tatlong lenses. Probably this is the main camera since ito yung pinakamalaki ang lens. The smallest lens, I'm not really sure kung ilang megapixel ito. And we have a rectangular shape na lens. That means ito ay Periscope, which is good. Gusto ko yan, may Periscope tayo. And we have the Bose branding dito. And it seems na yung paligid ng Bose branding is speaker din yata. Parang speaker, may butas-butas siya eh. And may texture siya. So, butas nga talaga to yata. Yeah, butas nga talaga siya. Baka may sound na nalabas yan. Let's see later. And then the flash right there. Sa taas, meron tayong antenna line. So, that means, aluminum frame siguro ito. Kasi, meron tayong antenna lines na nakalagay. And, a speaker. I wonder kung nandito na rin siguro yung infrared port nila or infrared na sensor. Kasi, usually dito yung nakalagay, di ba? Pero lately yata, I believe dito na yung infrared sensor nilalagay somewhere in here sa camera module. And pansin ko rin pala, no? Meron siyang butas doon. So that means meron din siyang microphone for video recording yata or something like that. Or yan yung infrared. Maybe. Alright. Actually, now that I look at it very carefully, pansin niyo may bilog doon, no? Yun. May dalawang bilog sa taas ng malaking bilog na to. Isa dyan siguro yung infrared, no? Pansin ko lang. Pansin niyo ba? Kita naman, di ba? Kita sa camera. May dalawang bilog dyan na maliit. Yes, parang Mickey Mouse. Alright. Sa kanan, nandito yung volume rocker, antenna lines ulit, and the power button. Here, meron ding branding somehow na nakikita ako. Okay. The model and where is made in China po siya. And then sa kabila is antenna lines lang. Wala tayong nakikita dito. And then sa baba is nandito yung SIM tray. Buksan na natin. SIM tray, main microphone, USB Type-C. I'm not sure kung 2.0 or 3.0 ito pataas, antenna lines, and the main speaker. So this one, dual SIM naman siya in fairness. Dual SIM, non-expandable. Since this is 512GB, so okay na rin siguro yan na non-expandable. Pero uso na rin naman ngayon ang mga external storage like flash drive yung gamit ko rito na Orico. So okay lang. Lalagyan na natin ng 5G SIM card para magamit na natin diretso. And return na natin for the first time. Yun. Alright, so setup ko muna and then balik ako kayo. Setup ko lang saglit para ma-test natin for the first time. Okay? Skip na tayo.
Okay, so legit po siya na UFS 4.1 base sa test natin dito. My problem right now is hindi ko siya matest saan to. Pang ilang reinstall ko na to, and ang nangyayari lang is ayaw, for some reason, ayan, papakita ko sa inyo sa screen, hindi daw siya gagana kung wala internet. And I tried also the 3D Mark. Says here na hindi ko siya pwede i-download. Ayaw din kumulik sa internet. I don't know why. Probably naka-block pa ito sa itong model na to kasi nga bago pa lang. I don't know, wala pa rin ito sa market. By the time na nire-record ko po ang video na ito, wala pa po ito sa market ha. Ang date ni is November 7. See that? And I believe ang launch date nito is November 26 onwards. So yeah, wala. Hindi ako makakonect so anything. So wala ako may bibigay sa inyo ngayon na benchmarking. Wala ako may ipapakita sa inyo na part. So, what I can do right now is show you na lang the game results. So how about we try first, medyo heavy siguro ng konti. How about konti lang? Since ano pa lang naman to, hindi pa to ang full review or final review. Abangan nyo yung detalyadong review sa main channel natin sa Ray Manguera. Dito itatry lang muna natin yung initial test lang siguro. Sapat na siguro ang PUBG Mobile dito. Alright? Wait lang, set up ko lang yung PUBG Mobile, da-download ko and then continue tayo sa gaming test. Initial gaming test lang po. Currently, ang default niya is Balance and Extreme Plus dito sa PUBG Mobile. So, what we should do is, tingin ko pwede ko pa siya isagad sa Ultra Extreme, pero i-downgrade natin siya sa Smooth. For now, yan ang nakikita ko eh. Again, kapag inakita natin sa Balance, bababalance siya sa Extreme Plus, which is, I believe, nasa 90 FPS lang. So, what I want is to see this na kaya niya mag 120 FPS. If possible, ngayon, Smooth lang. Okay? So, wala pa rin tayo pala sa point na pwede siyang, yung PUBG Mobile is ilagay natin sa HDR then Ultra Extreme. Hindi pa siya. So while impressive na itong chipset na to, this Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, pero hindi niya pa kaya yung sagad-sagad lahat na graphics. Maybe more generations to come pa para ma-maximize. So, or maybe hindi lang optimized. Maybe that's the reason why. Pero right now, para lang maabot yung ultra extreme settings na yan, need i-switch muna sa smooth. Okay. Now, pwede na yan. Apply na natin. Note ko lang, pakinggan nyo yung audio nito. Ang lakas kasi ng audio nito. Iba yung audio nito. This has a different approach pagdating sa speakers. Why? Kasi, for some reason, pag nakikinig ako sa kanya, parang dito galing sa gitna yung sound. And buong buo, may something sa kanya eh. Parang immersive siya kahit na hindi naman ito nakakabit sa tenga ko malayo. Pero may ganun siyang effect para sa akin. Tagalan natin ito. Anyway, sa detalyadong review, siguro mas mapaparinig ko sa inyo. But for now, napansin ko ganun nga, medyo iba yung approach niya sa speakers. I believe kasi gumagana rin to. May speaker kasi dito sa taas, speaker sa baba, and I believe this part parang speaker din. Nakikinggan ko siya kasi parang may nanggagaling din talaga dito na audio. So that is why parang in a way, I believe this is the first, tama ba ako? Correct me if I'm wrong, pero this is the first smartphone, if ever, na may tatlong speaker. Smartphone not the tablet. Sa tablet kasi uso na yung quad speaker, di ba? So, yun na naman, wait lang. So, anyway, move on tayo. 90 FPS lang. So, hindi siya 120 FPS despite na naka ultra extreme 90 FPS pa rin. So, ayun, makiat 120. Alright? Mag 120. Let's go anyway. Yan natin, mababa siya pansamantala sa 119, 118. Hopefully mag-stabilize tayo kahit man lang sa 115 to 120. Yung ganong lang, doon lang siya maglaro. Okay, surprising. Nakala ko 90 lang talaga, no? That's good. Okay, naglalaro lang tayo 117 to 120, 118. Kamusta mamaya pagka mismong naglalaban or na may mga kalaban na yun, nag 115. So far yun yung lowest. I like the audio here. Buhay, dito, ibang level. Naka-encounter na ako ng magagandang audio speaker, but here, ibang level ng speaker dito. Trust me, ibang approach dito ni Bose, Bose yung brand yata. But anyway, tingin tayo. Walang masyadong weapons dito. Okay, may weapon na. Pwede na lumaban. Let's go. Pwede na to. Let's go. So far, maglalaro pa rin tayo sa 115 to 120 FPS. Nice. And the temperature, syempre.
Temperature around here 40, 30, 36 pa lang. So hindi pa tayo masyadong minute kasi hindi naman natin na-max yung graphics eh. So, kita naman natin na stable siya ng 115 to 120. Hindi siya bumaba. I believe, hindi ko siya nakita bumaba ng below 115. So, very good po. Stable. Yung stability niya kanina pa. Hihintay kong bumaba siya sa 90 but he stayed at around 95 pataas. Actually, 98 pataas. Or 97, something like that. Basta never siya bumaba sa 95%. So, stable kung stable. Okay na okay po siya. Yun na lang siguro muna ipapakita ko sa inyo for what do you call this? The gaming. Again, ang tutu wala pa eh. Kasi too early pa. Kasi nga, currently, nakuha lang natin to ng masyado mas maaga. Naka-avail tayo before launch. So, this one, while walang Antutu score, kita naman natin yung stability niya sa gaming. Now, last na to, sa camera naman actually gusto ko ipakita sa inyo. This has 50 megapixel main camera as per dun sa unboxing. And then this one is another 50 megapixel sa Periscope. Dito sa ultra-wide, hindi ako sure kung 60 or 65 megapixel. But anyway, confirm natin dun sa detalyadong review dun sa kabilang channel. Now, as for the audio, astig na astig siya. Alakas talaga ko sa malakas. And yung sa screen, wala naman duda. Kita nyo naman, buhay na buhay talaga. Now, for the camera, kung di ko pa naipakita sa inyo, supported po niyang 8K at 30 FPS maximum. And then 4K at 60 FPS. Kung gusto niyo lang sa 4K lang, I think 8K is overkill. Usually ako, like mga kagaya kong vlogger or mga content creator, naglalaro lang ako sa 4K 30 and 4K 60. Now, if you want talagang higher, well, available po yung 8K resolution. Okay, kita nyo naman. Alright. Now, sa photos, ito na lang yung mga samples para mas ma-idea kayo kung gano'n siya ganda yung camera. Again, these are initial samples pa lang. Abangan nyo yung detalyadong review sa main channel natin. But right now, solid po nito. Okay? Yan po yung mga samples. Ang ganda naman ng mga pictures kayo. Ito paano, di ba? Ito naman ang maximum video recording sa rear camera. This supports 8K at 30 FPS. Take note dyan, 8K at 30 FPS. This is the 8K at 30 FPS. At first, ang bilis ng autofocus nyo. Hop, hop, hop. Nasa 8K tayo ha. Supposedly hirap siya pero ang bilis pa rin ng kanyang autofocus. Nice one! Kamusta yung microphone? Now, this is the 4K at 60 FPS naman. Real camera pa rin. And syempre, super smooth as expected sa 8K na... 4K pa, sorry. 4K at 60 FPS. And kamusta naman yung microphone again? Autofocus aglit. Oh. Mabilis din sa autofocus. Instant halos, oh. Good job! So, this is the front camera niya. Supported dito ang 4K at 30 FPS. In fairness naman, bidin lang hindi pa sinagay sa 60 FPS. But still, it's okay. Okay na okay to actually. So, yun. Malinaw naman so far. And kahit na room light lang tayo, fluorescent lang, okay lang. Medyo oily, kitang-kita. Medyo may pagkaana siya ng konti. And kamusta naman yung microphone? Solid ba? For now, goods na sa akin to. Finally. Actually, hindi naman na. Common na rin yata ito ngayon sa mga Xiaomi flagship na mayroong 4K sa front camera. 60 FPS na talaga ang kulang. The stabilization, again,
sa main review na lang or sa main channel lang natin yon i-discuss. Alright. As for the charging speed, hindi ko rin alam pa kasi since wala tayo ditong charging brick na kasama, hindi natin alam kung ano talaga yung maximum na kaya nitong speed. Okay? Pero base sa charging kanina, nung ginawa ko, nung nalobat ito kasi nung inopen natin, nasa 30% lang. Now, nung nag 20% siya, chinarge ko siya na full charge agad po siya ng around 35 minutes, mga ganun. Mga 35 minutes to 40 minutes. I'm not exact sa minutes, pero naglalaro ito. 35 to 40 minutes lang po. Fully charged na po itong smartphone na to, si POCO F8 Ultra. So, it's a good thing. Itong unit na to ay running on HyperOS 3.0. So, that means ito po ay Android 16 na. And I'll show you saglit lang. See that? Yes. Running on Android 16 na rin siya. And legit na po ito na papunta na nga talaga tayo sa Android 16. Lahat ng mga flagship smartphone. Alright. Now, again, this is the POCO F8 Ultra. I hope kahit pa paano medyo nagkaroon kayo ng idea kung ano yung kaya niyang gawin. Pasensya na, kulang tayo dun sa Antutu and 3D Mark kasi nga talaga wala pa, hindi pa available. Well, pwede nang install hindi pa nakaka-connect sa internet. Yun yung bagong version ng version 11 eh. Wala na akong mahanap na version 10 sa internet ng Antutu para sana yun na lang. Pero version 11, wala talaga. Ayaw niyang gumana hanggat hindi nakaka-connect sa internet. So yun lang. For now, first impression, bibigyan ko to ng 8 out of 10 sa rating. Alright? Iwan ko yung link dito sa video description or pipin ko sa comment or dito sa floating dito na tag ng Shopee and Lazada. Alright, dito, if ever man. Again, this is the POCO F8 Ultra and this is Rain Manguera ng Tech Chario. I'll talk to you again soon.